So, before po tayo pumasok sa room ni patient, kailangan nating ayusin na muna yung mga gamit. Dapat kumpleto para po hindi tayo pabalik-balik and wala pong masayang na oras. So, pasok na po tayo. Knock knock. So, hi ma'am, good morning po. I am Gabriel M. Olivay, student nurse from University of St. Anthony. So for today po, we will perform the essential postpartum and newborn care. So, is it comfortable naman po ba kayo ma'am sa position nyo yan? Or medyo nangangalayan ka po sa likod or sa any part of your body? Okay naman po. Sige po. So, for your privacy po ma'am, i-close na muna po natin yung curtain or drapes. Okay, na-close na. Then, mag-hand wash na muna po ako ma'am. Tatanggalin ko po lahat ng jewelries na nasa katawan ko para hindi po kita makontaminate. So, hand washing. Then, maglalagay na po tayo ng gloves. So, assuming po na nakalagay na tayo ng gloves sa dalawang kamay natin. Then, ang gagawin naman po natin is lilinisin na po natin yung perineal area ni mother using our antiseptic solution, betadine. So, kailangan po pala natin ng cotton kaso wala po tayo ditong cotton. So, assuming po na it na lang po yung cotton. So, yan. Cotton po. Ito. Then, lalagyan po natin ng betadine or pwede naman po yung lagyan na muna po natin ng betadine, yung mga cotton balls para tuloy-tuloy po tayo. So, yun. Lilinisan na po natin from inner to outer, then discard. Then, next, cotton ball. Dito naman po, inner to outer, discard. Then, yung last na po natin is yung sa middle part of nung perineal area ni mother. So, cotton ball with betadine from inner to outer and discard. Then, after po nun, kapag time na po ng delivery, i-advise po natin si mother na sabayan po yung contraction para po hindi naman po masayang yung pagod ni mother. Kasi po, kapag hindi po yan magkasabay, for example, umiiri siya ng hindi pa naman po nagko-contract yung si baby dun sa sa perineal area ni mother, dun sa labasan, then si mother po yung mahihirapan. So next po is kailangan po natin maglagay ng towel or towel for kapag lumabas po si baby, kailangan po natin siyang punasan, patuyuin. So, yun. Ilalagay po natin sa abdomen ng mother or sa kamay na lang po natin. So, for example, assuming na palabas na si baby, then, kailangan i-support natin. Then, after po niyang makalabas, ilalagay po agad natin siya dito sa abdomen ng mother, sa malapit sa breast niya. Then, para sa skin, para po magkaroon po sila ng skin to skin contact. Then, after po nun, mga 1 to 3 minutes, I mean, during the skin to skin contact of the mother and child, of the newborn, unti-unti po natin punasan si baby kasi para po hindi siya malamigan. Then, i-cover na rin po natin siya ng punasan. Then, i-cover po natin siya ng tuyong damit. Then, yung basa po pala, itatapon na muna natin sa laundry para naman po comfortable si baby. Then, after po nun is, for example, ito po si baby. Yan. Then, na po natin yung sa cord niya. Ika-clamp using the clamp, forceps. For example, assuming po na ito na po yung pang-clamp, ika-clamp po natin yung
cord ni baby, mga 2 inches or to 5, ganun. Then, itong isa rin. Yun. Then, pahawak po natin yun sa assistant po natin. Then, after po nun is, ikakat na po natin yung sa cord po ni baby. Then, lagyan po natin ng antiseptic solution, which is yung betadine nga po. Then, after po nun is, maglalagay po tayo ng ointment kay baby sa mata po niya. Then, mag-inject po tayo ng Hepa B vaccine, and mag-inject po tayo ito na lang po. Mag-inject po tayo kay baby ng Hepa B vaccine, then vitamin K, then tapos yung BCG injection. Then after po nun, insert ko lang po, after after delivery kay baby, pagkalabas po niya, wait po tayo ng mga 15 to 30 minutes, kasi po yung placenta po ni mother, ilalabas pa po natin sa uterus ni mother. Then after po nun, yun na nga, i-check natin yung uterus, yung placenta if kompleto. Then yun, lilinisin po natin yung perineal area ni mother. Then i-record na po natin yung mga ginawa po nating procedures, kasi once na hindi po natin yung re-record, meaning hindi pa po yun tapos. So that's all po, ma'am. Thank you po, and God bless.